Guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa Gene Caralde Channel or 11 and Workshop. Okay, so, wow, first time ko mag-vlog nang wala akong sombrero. So, ang kitab na ulo ko. Pero alam niyo siguro kung friend niyo ako sa Facebook or nakita niyo yung mga picture ko sa Facebook, alam niyo na talaga na wala akong buhok. Kalbo talaga ako noon pa. Okay, so lagi ako nakasombrero. Tinatakpan ko lang yung ano ko, yung ulo ko dati. Pero ngayon, I decided na ipakita ko na rin. So, siguro naman, alam niyo na rin yan and wala namang masama, 'di ba? So it's not a problem kung wala kang buhok, 'di ba? Okay, so all right. So guys, for today, gusto ko lang kwentuhan lang muna tayo, guys. Wala ako sa workshop ngayon. Dito lang ako sa ano ko, sa man cave ko. Gusto ko lang ng konting ano, chika-chika lang, no, guys. Update lang sa buhay natin, no, guys. Kasi may mga malaki pagbabago na mangyayari dito sa ating channel, no. As you can see, guys, inalis ko na yung 11-9 workshop at ginawa ko na lang na Gene Caralde yung ating YouTube channel. The reason is, gusto ko mag-diversify yung ating content. Hindi na lang to more on tools and woodworking or reviews, ganyan. Gagawin pa rin natin yun. Huwag kayong maglala, guys. First love ko talaga kasi mga power tools and woodworking, metalworking, mga ganyan, DIY. So, tutuloy pa rin natin yan. No? Gagawa pa rin tayo ng mga ganyang reviews, ganyang content. Pero, mag-diversify na tayo sa ibang mga vlogs, real life vlogs, and maybe other kinds of vlogs. Mamaya pag-usapan natin yan, no? So, bakit ko nag-decide na palit na mag-stray or mag-iba ng content, 'di ba? So, kasi ano guys, medyo naging stale na rin yung ating ano, yung ating YouTube channel, no. Bihira na tayong makakuha ng maraming views, no. So, and that's okay, wala nang problema sa akin 'yun kasi ini-enjoy ko naman 'tong ginagawa ko. Pero syempre, gusto ko na medyo maka-reach pa tayo ng mas maraming audience, mas marami sana manood, mas sana may matutunan sa ating ginagawa. Pero na-appreciate ko naman yung mga patuloy na sumusuporta sa 11 Workshop, guys. So, yung mga iba nating subscriber na mula noon hanggang ngayon, nanonood pa rin sa atin, nagsumusuporta pa rin, nagko-comment pa rin, salamat pa rin sa inyo, guys. Thank you so much, no? Pero yun nga, gusto ko mag-diversify, mag-iba ng, ano, ng mga ginagawa dito sa 11 Workshop. At may mga iba rin kasi akong plano sa buhay ko, no, guys. So kasi nagsimula na rin ako ng ano, na mag-iba ng ano, mag-sideline, no, gumawa ng aking ano, ng aking business, no. And kasi syempre lumalaki yung anak ko, lumalaki na sige and in a few years siguro next year mag-aaral na 'yan, 'di ba? And alam niyo naman pag mag-aaral medyo magastos 'yan, 'di ba? So kailangan pondohan 'yan, 'di ba? So kailangan makapag-ipon para sa kinabukasan ng ating anak, 'di ba? And so kailangan ko na mag-ano, dumiskarte and mag-business, no? And nagtatrabaho pa rin naman ako doon sa aking company and I've been there for like 10 years na, guys. So kaka-celebrate ko lang ng 10 years ko sa company ko this February. No? Noong February 9, naka 10 years na ako. So yan ang pinakamatagal ko sa isang company. Usually dati sa mga nung binata pa ako, nung nagja-job hopping ako, bihira ako tumagal sa company, pinakamatagal ko na yata 3 years, no? Pero ito, tumagal ako sa kanya ng 10 years. So that means maganda yung company and okay naman siya. Ang kaso guys, ang trabaho ko kasi doon online is transcription, no? So transcription typist ang trabaho ko, nagta-transcribe kami ng mga ano, mga documents. Pero dahil sa pag-progress ng AI, alam niyo naman 'yan, 'di ba? Artificial intelligence, medyo ano, medyo nag-aalangan na ako dun sa ating ano, sa ating trabaho. Wala naman sinabi yung company na bibitawan nila yung ano namin, yung ginagawa namin or mag-isasara yung company dahil sa AI. Pero syempre, kinakabahan na rin ako kasi nga dahil sa bilis ng pag-ano ng teknolohiya, hindi natin alam, baka in a few years, yung ginagawa namin is kaya na rin gawin ng AI. No? So talagang ano yan, talagang nakakakaba. And so nag-isip na rin ako na mag-diversify na mag-try ng ibang pagkakitaan if ever na na mawala yung company or matanggal ako doon sa company, no, guys. Pero wala naman akong balak mag-resign for now, no. So as you may know, nasa 40 years old na ako. So
20 years na lang, mag-retire na ako. So, akala nyo mas matagal yung 20 years, mabilis lang yun. Yung 10 years nga, ang bilis lang eh. So, yeah, siguro, magkita lang ako ng retirement ko para makakuha rin ako retirement benefits, no? Pero hindi. Seryoso guys, gusto ko rin naman mag-business para naman medyo, makakuha tayo ng mga extra income. At yun nga, kung swertihin tayo, di ba? Baka mas lalo tayong umangat sa business. So, ano ba yung business na pinasok ko? So, dati nag-business ako ng furniture, no? Yung mga small furniture lang naman yung ginagawa ko sa workshop. Pero hindi okay naman din yung kitaan doon, pero ang problema doon is wala akong time para gawin 'yon, no? Kasi kailangan ko umakyat sa workshop, mag-spend ng time. Tsaka ano ako perfectionist ako no? So pag gumawa ako ng project ng mga, alam mo, kahit simpleng wine rack lang, ginagawa ko siya sobrang complicated kasi ang dami kong procedures na ginagawa kasi gusto ko na lahat ay perfect, 'di ba? Kahit palutsi na lang yung ginagamit ko na madalas na pang mga materials for my yung mga binebenta ko, guys. Pinupulido ko kasi ng todo, no? So talagang I spend a lot of time and effort in it, and minsan hindi na siya worth it, no? Yung labor na binubuhos ko sa kanya, hindi na worth it do sa kinikita ko sa kanya, no, guys. So nag-isip ako ng tsaka nga wala akong ganong time sa workshop. Halos din ako nakakakit sa workshop nakakakit na lang ako dito pag gabi, pagtulog na yung anak ko, yung mag-ina ko, no? Doon lang ako umakyat dito. And syempre pag gabi, hindi ka naman dito, hindi ka pwede magsindi ng mga power tools, no? So wala. So halos wala akong workshop time ngayon. So nag-isip ako ng ibang mga ng ibang mga pagdiskartehan, no, guys. And doon ko naisip na pasukin yung food business. So bakit food business? Kasi alam nyo guys, ang food business hindi yan malulugi, no? Kailangan ng tao na kumain. Okay? At yung mga tao may cravings, di ba? So, yung furniture, pwedeng walang bumili sa'yo. Pero yung pagkain, meron at meron bibili sa'yo kasi meron na bibili nung mo, lalo na pa nag-crave ng mga food na tinitinda mo, guys. And ang napag-decision kong itinda is chicken pastil, no? So, as you may, mahaba yung story ng chicken pastil na yan eh. Pero nagsimula yan dati pa, nung matagal na, nung first time ko nakatikim ng chicken pastil na authentic na, na Maranao chicken pastil. Naimbitan kasi ako sa isang mosque. So, may nag-invite sa akin isang Muslim na, na pinapunta ako na sa isang mosque para mag-observe lang, no. And, it's a great experience, no, guys. Dati kasi medyo spiritual pa ako. So, nung nakapasok ko nung mosque, and ang ganda ng experience ko doon. Sobrang ganda. Ang bait. Lahat sila ang babait. Tapos, kaya malapit ako sa mga sa mga kapatid nating Muslim. No, magaan yung loob ko sa kanila. Kasi napakabait ng pinakita nila sa akin nung pumunta ako doon sa kanila, sa mosque nila. And then, nagpakain sila ng pastil ng Maranao, and sobrang sarap nung pinakain na sa akin na pastil na yon. So talagang sabi ko, kaya ko kayang gayahin to. so so fast forward, after a few years, no, one time, may nakita akong pastil kasi sa 7-Eleven na yung instant na pastil nila. So bumili ako noon, tapos tinry ko lang, okay naman, masarap naman siya. Tapos nagustuhan din ng asawa ko. Tapos sabi ko, parang kaya ko iluto itong pastil na to. So ko sa YouTube ng recipe ng pastil, authentic na pastil, tapos tinry ko lutuin, and masarap, nagustuhan ng asawa ko, no. So sabi ko, okay to inegosyo kaya to, sabi ko. Try ko na magtinda ng pastil. Kaso naisip ko, yung oras ko hindi ko hawak kasi nga may trabaho pa ako, may day job pa ako. So kung magluluto ako noon, tapos ititinda ko, wala akong time para magtinda noon kasi ang schedule ko is 4 to 1 o'clock ng umaga. So, kailangan makapagtinda ako like lunchtime, 'di ba? Yung mga tanghalian, 'di ba? Or hapunan, pwede rin naman. Pero usually tanghalian para sa mga kumakain, 'di ba? So, medyo alangan ako ng konti doon. So, sabi ko, i-try ko yung pastil na nasa garapon, no, yung bottle na pastil jar, no, kasi yung preserve yon, and hindi siya nabubulok ng matagal. 6 months ang kanyang shelf life, and pwede mo siyang ibenta anytime, no. So hindi ka na mamimili ng oras. And
pero nag-ano ako kasi, nag-alangan ako kasi ang hirap nung canning process, yung pagpe-preserve dun sa pastil na jar. Magastos sa sa LPG. And yung mismong pastil na pagluluto, magastos din sa ingredient. And hindi ganun kalaki yung puhunan ko para diyan. So, nag-decide ako na umorder na lang. So, umorder na lang ako ng pastil jars. And then, yun ang tinitinda ko. Pastil jars, tsaka chili garlic oil. And then, nire-brand ko lang siya as, eto, yan, Kuya Jean pastil jar. Okay, so, tsaka Kuya Jean chili oil. So, and yung overall niya is Kuya Jean food products, no? So, yan, in-order ko. And, umorder lang ako sa Shopee niya, negosyo package, yung in-order ko sa Shopee. So, yan ang sinimulan ko na ngayon, very small. Napakaliit lang kasi ng puhunan ko, guys. Puhunan ko is around 4,000 pesos lang. So, diyan ako nag-focus ngayon na magbenta muna niyan. Yan muna, pansamantala. So, ito yung pag-ano natin yan. Pakita ko sa inyo yung video ng mga binibenta natin. Guys, ito yung mga products natin na ititinda. Ito yung chicken pastil in a jar natin, Kuya Jean pastil jar. Ito yung original. And syempre merong spicy. Okay. Masarap to guys, na try na namin to. Masarap yung ano niya, masarap yung timpla niya and nakakabusog talaga. Lagyan mo lang sa kanin, masarap. Tapos meron din tayong mga chili garlic oil. So meron tayong crispy, no? Merong crispy garlic sa loob. Ito yung fried na garlic. Masarap din yan guys, masarap na sausawan, lalo na sa siomai. At ito naman yung paste, na yung garlic naman ito is hindi crispy, so paste talaga siya. Malambot yung garlic niya. Perfecto para sa mga ayaw ngumuya ng garlic. Okay, so ayan, so ginawa ko siya ng bleacher na mayroong cover sa ibabaw kasi baka umulan, lalabas kasi natin to. So gumawa na rin ako nito. Ito parang sa to, sa cafe. Ayan, so 90 pesos guys ang ating chicken pastil jar. 90 pesos, 120 grams each, no? So, yan. Tapos yung naman chili garlic oil, 120 grams din yan, pero 70 pesos lang siya, guys. So, very, very affordable na. And meron siyang shelf life up to 6 months. Pareho yan. So, meron na expiration date na nakalagay sa ibabaw. So, 6 months. Pwede mo siyang kainin. Pagka nabuksan mo na yung sealed siya, and and pasteurized. So kapag nabuksan na siya, itago mo na siya sa ref and you have to consume it, no, agad. Pero kung hindi mo na siya bubuksan, hanggang 6 months yung kanyang shelf life, okay? So yun. So ito na, meron rin tayong mga tarpaulin sa pinaprint ko nakaraan. Kakabit na natin to dito sa bahay natin. So ayun. So, dyan tayo sisimula at meron pa akong ibalak itinda na chicken oil, pero wala pa, hindi pa ako naka-order. So, and in the future, meron ding mga ibang mga food products na gusto ko idagdag dito sa ating sa Kuya Jean food products, guys. So, sana supportahan niyo itong ating small business na to. And again, if you are interested, check nyo lang sa ating Facebook page, Kuya Jean food products, no, dito sa Caloocan. So, ayun. So, thank you so much, guys. Okay, ayun. So far sa sales naman, hindi pa siya ganun ka sikat, no. I think ang kinita ko diyan is wala pang 1,000 sa ngayon. Hindi ko pa naubos. Nakabenta lang ako ng mga nasa 6 pa lang na pastilyo na bebenta ko. Tapos isang chili garlic lang yung nabenta ko muna. And hindi pa kasi ganong dito, hindi pa kasi ganong alam dito sa community namin, no guys. Pero nagprint na ako ng mga ng flyers bukas. Mag-house to house ako, magdidikit-dikit ako ng mga flyers para mamimigay ako ng flyers sa house to house para lang para may promote ko yung yung negosyo natin, no guys. And sana ang target ko kasi talaga yung mga kapitbahay ko muna para mas sila, mas madali nilang puntahan, bumili sila dito, puntahan lang sila sa bahay ko and they can buy yung ating mga produkto. Yun muna yung target ko, no guys. Now, so ano pa ba yung mga gusto kong gawin? Kaya ako nagano yan kasi guys, ito talaga yung plan ko, no. Nag-iipon kasi ako, gusto kong bumili ng motorsiklo, okay, motor. Okay, so bakit? Kasi gusto ko rin mag-motovlog.
Hindi, hindi. Yeah, actually gusto ko rin ng magmotor. Noon pag gusto ko na magmotor eh. Noon pa matagal na akong gusto magmotor kaso hindi malaka ano eh, mahina loob ko eh kasi sa totoo lang gusto kong magmotor pero hindi ako marunong magmotor and wala akong lisensya. Yan. O, so, ang una ko talagang tatargeting ngayon is makakuha ng lisensya. So, paano ba yan? Hindi mag-apply sa riding school or driving school, no guys? And hindi rin naman ganun ka, ano, hindi naman ganun kamahal sa driving school. Meron mga murang options naman. Basta makakuha lang ako ng lisensya, tapos, pag nakuha na ako ng lisensya, siguro pag nakaipon-ipon ng konti, ayan, tsaka ako mag-acquire ng motor. And pag nakakuha na ako ng motor, dyan natin simulan yung mga gagawin natin na pagbablog-vlog, no, guys. And ano ba yung motor na ano ko na gusto kong bilhin? Actually matagal ako nag-iisip diyan. So, um, hindi ko naman gusto yung mga mahaling motor, no. So, ayoko rin mga ganyan. So, nung una gusto ko nga sana yung Honda Navi, no. So, yung Honda Navi kasi parang scooter lang pero mukha siyang motor na big bike, no. Pero ano eh, ang dami kong na ano sa kanya na hindi maganda. Pero sa pag-research ko, nagdesisyon ako siguro na kumuha na lang ng classic na pantra or pantrabaho na motor, no. So, ang pinagpipilian ko ngayon is either Honda TMX 125 classic, no. So, classic yung Honda 125 na TMX. Gustong-gusto ko yung tsura nun. Lalo na yung gray yung tangke, ang ganda niya. So, nakita ko siya doon sa Honda sa Moto3 nung nakaraan eh, naglalaway ako sa kanya. So, ano na siya. Or meron pa ako isang option yung yung parang copy niya lang yung yung Skygo Wizard 125, no ba. So, ang gusto ko naman sa Skygo Wizard 125 is meron siyang fuel gauge. Okay, so yung kasing TMX walang fuel gauge. So, pero halos pareho lang sila. No, yung sa Skygo, yung sa Honda. I think, ano lang man eh, I think almost the same lang sila yung sa mga parts nila is compatible. No? I have to do my research on that. Mag-research muna ako kung compatible yung mga, mga parts nila. Pero, ang ano kasi, ang bala ko kasi, pag nakabili ako niyan, hindi ko muna siya babaguhin, gagamitin ko muna siya, and then, maybe in the future, no, paano natin, i-modify ko siya as a, I don't know, maybe, scrambler, mga ganyan, yung mga, scrambler o kaya mga cafe racer, mga ganyan, yung mga gusto ko yung ganyan, kasi gusto ko talaga ng motor na old school, manual na motor na old school, tapos, no frills motorcycle, at pwede ko pang trabaho, kasi heavy duty, no? Pwede kong kargahan ng ng mga kung mag-deliver na ako ng mga pastil, no? Baka mamaya mag-booming business, kailangan na ma-delivery, di ba? At least may motor na, di ba? So, yun ang target ko ngayon na nabilin yung motor. And sad to say, yung sa YouTube, hindi naman ganun kalaki yung kita natin sa YouTube, guys. So, kung ano man yung barya na kinikita natin sa YouTube, siguro ipunin na lang para in the future maka-acquire din tayo ng ng motorcycle, no, and ipondo rin sa business, no, guys. So yeah, medyo marami akong gustong gawin, marami akong hopefully magawa and magastos. Maraming kailangan na na gastusan, but we have to start somewhere, di ba? So yeah, nagsisimula ako. I'm starting small sa business ko, maliit lang muna. Hopefully in the future umunlad, no, at magkaroon tayo ng mas maraming customers, maraming products pa. Dagdagan ko pa yung mga products na binebenta natin, and hopefully maging successful. Yun lang naman ang natin lahat, success, di ba? So yeah, grind lang ng grind, di ba? So, yun lang, grind lang ng grind. In the future, di ba, success din tayo. Ayun, matutupad din yung mga gusto natin, no, guys. Makakaipon din tayo, makaka-acquire din tayo ng motor. So, yun, in the future, abangan niyo yan. So, Gene Caralde Motovlog, meron magandang yan, 11.9 Motovlog pwede, di ba? O magandang pakinggan, di ba? So, yun. Okay guys, so thank you so much for watching, no. Sana nag-enjoy kayo sa topic natin ngayon. Medyo kwentuhan lang muna tayo. Next vlog siguro balik ulit tayo sa ating normal na mga vlogs. So I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from Gene Caralde Vlogs. Adios.